Sa isang baso ng tinatawag na vitamin, tahimik na ninakaw kay Amelia ang buhay ng anak na matagal niyang ipinaglaban. Isang panlilinlang na nagmula sa kabit ng sariling asawa. Mula sa pagkawasak at pagkawala, pinili niyang bumangon at harapin ang katotohanan sa tulong ni Dr. Rafael. Ngunit kapag tuluyang nabunyag ang kasinungalingan ni Sofia, sapat ba ang katotohanan upang maibalik ang dignidad na winasak? At hustisya para sa anak na hindi na naipanganak? 9:09 na ng gabi nang bumukas ang pinto. Napatigil si Amelia sa pag-aayos ng mga kubyertos sa mesa at isang pilit na ngiti ang isinalubong niya sa asawang si Gabriel. Ang kandilang sinindihan niya kaninang 7:00 ay halos ubos na at ang sinangag na paella na maingat niyang niluto ay malamig na. "Gabe!" Bati niya. Ang boses ay pilit pinatatag kahit pa may kumikirot sa kanyang dibdib. "Kumain ka na ba?" Hindi siya sinagot nito. Sa halip, ibinaba ni Gabriel ang kanyang briefcase sa sahig na may kasamang malalim na buntong hininga. Pagod ang anyo nito, gusot ang damit. At sa paglapit nito sa kanya para sa isang tipid, nahalik sa pisngi. Naamoy ni Amelia ang isang bagay na lalong nagpabigat sa kanyang puso. Amoy ng pabango ng ibang babae. Pabango ni Sofia. "Pagod ako, Amelia," sabi ni Gabriel, umiiwas ng tingin. Dumiretso ito sa ref at uminom ng malamig na tubig mula mismo sa pitsel. "Maraming ginawa sa opisina." "Ganun ba? Sayang naman. Nagluto pa naman ako." Halos pabulong na, sabi ni Amelia. "Anniversary natin ngayon, di ba? Baka nakalimutan mo." Natigilan si Gabriel. Dahan-dahan itong lumingon at sa mga mata nito, nakita ni Amelia hindi ang pagsisisi, kundi ang inis. "Amelia, please, huwag ngayon. Pagod na pagod talaga ako." Isang pamilyar na kirot ang muling kumurot sa kanyang dibdib. Ito na ang nakagawian nilang sayaw sa loob ng halos 1 taon. Siya ang laging aabot at si Gabriel naman ang laging hahakbang paatras. Napayuko na lamang siya at hinaplos ang sariling tiyan kung saan naroroon ang kanilang munting anghel. "Sige, Anya. Anya, iinit ko na lang ulit ang pagkain mo." "Huwag na. Busog na ako. Dumiretso na lang kami kumain sa labas kasama ang mga kliyente." Sagot nito, bago siya tinalikuran at naglakad papasok ng kanilang silid. Naiwan si Amelia na nakatayo sa gitna ng kanilang sala, napapalibutan ng mga palamuting. Siya lang ang may alam ang kahulugan, ang malamig na pagkain, ang natutunaw na kandila. Ang kanyang pusong paunti-unting nanlalamig na rin. Pinatay niya ang ilaw at naupo sa dilim. Ang tanging liwanag na nanggagaling sa bintana ang tumatanglaw sa kanyang mukha. Itinapat niya ang kanyang mga palad sa kanyang sinapupunan kung saan nararamdaman niya ang bahagyang paggalaw. Dito na lamang siya kumukuha ng lakas. "Baby!" Bulong niya sa kawalan habang may namumuong luha sa kanyang mga mata. "Ikaw na lang ang meron si Mommy. Ikaw ang magiging pamilya ko. Pangako, aalagaan kita. Hindi kita pababayaan tulad ng..." Hindi niya natapos ang sasabihin. Napasinghap siya nang marinig niyang muling bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Nakabihis na si Gabriel. "Saan ka pupunta?" tanong ni Amelia. Ang boses ay nanginginig. "Kailangan ako ni Sofia." Mabilis na sagot ni Gabriel habang nagmamadaling isinusuot ang sapatos. Nagkaroon ng emergency sa pamilya niya. Kailangan niya ng karamay. "Pero gabi na, Gabe. Paano naman ako? Tayo?" Halos hindi na makilala ni Amelia ang sariling boses. Humarap sa kanya si Gabriel at sa pagkakataong ito, puno na ng pagkainip ang kanyang mukha. "Amelia, alam mo ang pinagdaanan ni Sofia. Alam mong may utang na loob ako sa kanya. Huwag ka namang maging makasarili." Ang salitang makasarili ay parang punyal na tumusok sa puso ni Amelia. Siya, na isinakripisyo ang lahat para sa pagsasamang ito. Siya, na tiniis ang lahat ng gabi ng kalungkutan. Wala na siyang nagawa
kundi ang panoorin itong magmadaling umalis na parang siya ang isang obligasyon at si Sofia ang isang pangangailangang hindi nito matanggihan. Isinara ni Gabriel ang pinto at ang katahimikan ay lalong naging nakakabingi. Niyakap niya ang kanyang sarili. Hinahayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumuhos. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang ilaw ang umagaw sa kanyang pansin. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng sofa, naiwan ni Gabriel ang kanyang telepono. Umilaw ang screen nito at sa isang saglit na kahinaan, lumapit si Amelia para tignan ito. Hindi niya kailangang buksan. Ang mensahe ay malinaw na nababasa sa lock screen. Isang mensahe mula kay Sofia. Salamat sa pagpunta, Gabe. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Siya na lang ang problema natin. Hindi nakatulog si Amelia ng gabing iyon. Ang mga salitang nabasa niya sa telepono ni Gabriel ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Siya na lang ang problema natin. Sino? Siya ba? Ang asawa? Ang problema? Kinaumagahan, para siyang isang multo sa sarili nilang pamamahay. Gumalaw siya ng walang imik, inihanda ang kape ni Gabriel at umupo sa tapat nito sa mesa. Hindi nagsalita si Gabriel tungkol sa biglaan niyang pag-alis kagabi at hindi na rin nagtanong si Amelia. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigawan. Para silang dalawang estranghero na pinag-isa na lang ng bubong na kanilang tinitirhan at ng apelyidong kanilang pinagsasaluhan. Nang paalis na si Gabriel para sa trabaho, saka lamang ito nagsalita. May check-up ka ngayon, di ba? Tumawag ka na lang ng taxi, baka hindi kita masundo. Tumangulang si Amelia, ang mga matay nakapako sa tasang hawak. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. At sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. O iyon ang inakala niya. Dahil ang kaluwagan ay agad na palitan ng panibagong bigat nang tumunog ang doorbell. Sino naman kaya ito? Nag-aalangan siyang sumilip sa peephole at halos mapaatras siya nang makita kung sino ang nasa labas. Si Sofia, nakangiti. Isang nangiting kasing perpekto ng kanyang ayos mula sa plansadong bestida hanggang sa makintab na sapatos. May dala itong isang paper bag na may mamahaling tatak. Nag-ipon ng lakas si Amelia bago pinihit ang seradura. Amelia, good morning! Masiglang bati ni Sofia. Sabay abot sa kanya ng isang yakap na hindi ginantihan ni Amelia. Napadalaw lang ako. Nag-alala kasi ako sa'yo kagabi. Sinabi sa akin ni Gabe na masama raw ang pakiramdam mo. Ang bawat salita ni Sofia ay parang pinong-pinong salamin na tumutusok sa balat ni Amelia. Pumasok ito sa loob ng bahay na parang pag-aari rin niya, inilapag ang paper bag sa mesa at umupo sa paboritong silya ni Gabriel. Nag-abala ka pa, pilit na sabi ni Amelia. Naku, hindi abala yon. Alam mo namang parang kapatid na ang turing ko sa'yo, sabi ni Sofia habang inilalabas ang laman ng paper bag. Isang maliit at eleganteng bote na gawa sa maitim na salamin ang inilapag nito sa mesa. Pinadalhan ko nga pala ang tita ko sa Laguna. Nagpahanap ako ng special herbal vitamins para sa'yo. Sabi nila, mas mabisa raw to kaysa sa mga gamot na gawa sa chemical. All natural at mas ligtas para sa baby. Tinitigan ni Amelia ang bote. Walang etiketa. Tanging isang pirasong sinulid na abaka ang nakatali sa leeg nito. Isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ang gumapang sa kanyang sistema. Salamat, Sofia, pero may nireseta na sa akin ang doktor ko. Magalang niyang tanggi. Ngumiti si Sofia, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ko, pero iba pa rin ang galing sa kalikasan, di ba? Subukan mo lang. Ginawa ko to dahil nag-aalala ako. Ayaw ko namang isipin ni Gabe na pinapabayaan kita. At doon, muling naramdaman ni Amelia ang pagtusok ng punyal. Ayaw kong isipin ni Gabe na pinapabayaan kita. Para bang sinasabi ni Sofia na may karapatan itong alagaan siya. Isang karapatang si Gabriel mismo ang nagbigay.
upang maiwasan ang isa na namang posibleng gulo. Upang hindi na naman siya matawag na makasarili, kinuha ni Amelia ang bote. Salamat! Ulit niya. Ang boses ay halos wala ng laman. Mas lalong lumawak ang nangiti ni Sofia. You're welcome. Sige na, aalis na rin ako. May check-up ka pa, di ba? Ingatan mo ang sarili mo at ang pamangkin ko. Sa pag-alis ni Sofia, naiwan si Amelia na hawak-hawak ang malamig na bote. Tinitigan niya ito ng matagal, na para bang sinusubukang basahin ang mga lihim na itinatago sa loob ng madilim na salamin. Pagdating sa klinika ng kanyang OB-GYN, abala ang sekretarya at sinabing may emergency ang kanyang doktor. Ngunit may isang resident doctor daw na pwedeng tumingin sa kanya. Pumayag na lang si Amelia, ayaw na niyang bumalik sa ibang araw. Nang tawagin ang kanyang pangalan at pumasok siya sa loob ng consulting room, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng puting coat, may maamong mga mata, at isang nangiting nagpaalala sa kanya ng kanilang kabataan. Amelia? Amelia Reyes, ikaw nga, sabi ng doktor. Rafael? Dr. Rafael De Leon? Gulat na tanong ni Amelia. Si Rafael ang dati niyang kaibigan nung high school, ang tahimik at matalinong lalaki na palaging nasa isang sulok lang ng classroom. Ako nga, nakangiting sagot ni Rafael. Ako muna ang titingin sa'yo ngayon. Kumusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkita. Sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam ni Amelia. Ang makita ang isang mukha mula sa kanyang nakaraan, isang nakaraang hindi pa kasama, sina Gabriel at Sofia, ay parang isang daloy ng sariwang hangin. Okay naman ako, Raf. Eto, magiging nanay na, sabi niya. Sabay ngiti at haplos sa kanyang tiyan, ngunit ang nanangiti ni Rafael ay bahagyang nawala habang tinititigan siya. Okay ka lang ba talaga, Amelia? Medyo namumutla ka at mukhang pagod na pagod ka. Ang simpleng tanong na yon na puno ng tunay na pag-aalala ay halos magpaiyak kay Amelia. Kailan pa siya huling tinanong ni Gabriel kung okay lang ba siya? Puyat lang siguro. Palusot niya. Nagsimula na ang check-up. Habang sinusuri ni Rafael ang mga vital signs niya, naalala ni Amelia ang bote. Raf, may tanong lang ako. Anya, may nagbigay kasi sa akin ng herbal vitamins. Sabi niya, mas mabisa raw yon. Okay lang kaya kung iinumin ko? Tumingin si Rafael sa kanya. Ang kaninang maamong mukha ay naging seryoso. Itinigil nito ang ginagawa. Sino ang nagbigay, Amelia? At ano ang klaseng herbal vitamins? Isang kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang laman. Basta galing daw sa Laguna. Umiling si Rafael. Amelia, I'm sure mabuti ang intensyon ng kaibigan mo. Sabi niya sa isang malumanay, ngunit seryosong tono. Pero bilang doktor mo, mariin kong ipinapayo na huwag kang iinom ng kahit anong hindi ko nireseta. Hindi natin alam kung ano ang eksaktong laman niyan o kung paano ito pwedeng makaapekto sa baby. Manatili ka na lang sa prenatal vitamins na binigay ko sa'yo, okay? Mas sigurado tayo doon. Ang mga salita ni Rafael ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Pinagtibay nito ang pagdududa na kanina pa niya nararamdaman. Tumango siya, bahagyang nahihiya na muntik na siyang magtiwala. Salamat, Raf. Tama ka. Nang gabing iyon, umuwi si Amelia na mas magulo pa ang isip. Dumating si Gabriel, pero gaya ng dati, parang hangin lang siya sa paningin nito. Pagkatapos maghapunan ng mag-isa, pumasok si Amelia sa kwarto. Sa ibabaw ng kanyang bedside table, magkatabing nakalagay ang boteng bigay ng kanyang doktor at ang madilim na boteng bigay ni Sofia. Tinitigan niya ang bote ni Sofia. Marahil ay paranoid lang siya. Marahil ay nag-o-overthink lang siya dahil sa mensaheng nabasa niya. Baka nga naman totoo ang sinabi ni Sofia na nag-aalala lang ito. Sa isang iglap ng kaguluhan, sa isang desperadong pagnanais, na patunayang mali ang kanyang masamang kutob, binuksan niya ang bote ni Sofia. Kumuha siya ng isang kapsula. Isa lang, para lang subukan
Para lang mapanatag ang isip niya, isinubo niya ito at uminom ng tubig. Ilang minuto ang lumipas, humiga na siya sa kama. Ngunit sa halip na kapayapaan, isang matalim at biglaang kirot ang naramdaman niya sa kanyang puson. Napabalikwas siya ng bangon. Ang sakit ay parang isang kutsilyong dahan-dahang umiikot sa loob ng kanyang tiyan. Nataranta siya. Kinapa niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Dinial-ninin niya ang numero ni Gabriel. Kailangan niya ang asawa niya. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pagring hanggang sa mapalitan ito ng isang malamig na boses mula sa network operator. Ang sakit ay lalong tumitindi. Tinawagan niyang muli si Gabriel, ngunit ngayon, hindi na ito nagri-ring. Diretso na ito sa isang anunsyo na nagsasabing ang numerong tinatawagan niya ay hindi makontak sa mga sandaling ito. Ang kirot ay parang isang halimaw na gumising sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang alon ng sakit ang humampas sa kanya. Mas matindi pa sa nauna at napasigaw si Amelia sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang gulay sa lambot. Gumapang siya palabas ng silid, nanginginig ang buong katawan. Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Wala si Gabriel, wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili. Sa gitna ng paghihirap, nagawa niyang abutin ang telepono sa sala. Ang mga daliri niya'y halos hindi makapindot ng tama. Ngunit sa huli, naideal din niya ang numerong kailangan, 117. Tulong, hikbi niya sa kabilang linya. Kailangan ko ng ambulansya. Buntis po ako. Ang sakit-sakit. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. Isang magulong pagkakasunod-sunod ng mga tunog at ilaw. Ang sirena ng ambulansya, ang mga boses ng mga paramedic, ang pakiramdam na iniaangat siya sa isang stretcher. Sa ilalim ng matinding liwanag sa loob ng sasakyan, nakita niya ang isang bagay na lalong dumurog sa kanyang puso. Dugo. May dugo sa kanyang mga binti. Ang pagsabog ng katahimikan sa kanyang buhay ay hindi isang sigaw, kundi isang tahimik na pag-agos ng buhay palayo sa kanya. Pagdating sa emergency room, ang lahat ay tila bumilis. Mga nurse na nagmamadali, mga doktor na nagsisigawan ng mga terminong medical na hindi niya maintindihan. Isang malamig na metal ang dumampi sa kanyang balat, may itinurok sa kanyang braso. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang mukha ang kanyang hinahanap-hanap. Ang mukha ng kanyang asawa. Ngunit wala ito. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang pangalan lang ang naibulong ng kanyang mga labi. Baby ko! Nagising si Amelia sa isang silid na amoy antiseptic. Puti ang lahat. Ang pader. Ang kumot. Ang kisame. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalibot sa kanya. Isang katahimikang mas masakit kaysa sa ingay kanina. Sinubukan niyang haplusin ang kanyang tiyan, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang kawalan. Ang munting umbok na nagsisilbing pag-asa niya sa loob ng ilang buwan ay wala na. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Rafael De Leon. Wala na ang ngiti sa mukha nito. Pinalitan ito ng isang anyo ng kalungkutan at propesyonal na awa. Naupo ito sa silyang katabi ng kanyang kama. Amelia, umpisa niya. Ang boses ay malumanay, ngunit mabigat. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Umiling si Amelia, ayaw pakinggan ang mga susunod na salita. Nasaan ang baby ko, Raf? Okay lang ba siya? Gusto ko siyang makita. Nakita niya ang paglunok ni Rafael, ang pilit na pagpigil sa sariling emosyon. Amelia, I'm so sorry. Hindi niya kinaya. Masyadong malakas ang pagdurugo. We lost the baby. Ang mga salita ay tumagos sa kanya, ngunit ang kanyang isip ay ayaw itong tanggapin. Hindi totoo yan. Bulong niya, habang sunod-sunod na tumutulo ang kanyang mga luha. Sinungaling ka! Nasaan ang anak ko? Hinayaan lang siya ni Rafael na umiyak.
Isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang nagwawasak na mundo. At sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, si Gabriel na ang pumasok. At kasama nito si Sofia. Nakatayo si Gabriel sa may pintuan. Ang mukha'y nagpapakita ng pagkalito. Si Sofia naman ay agad na tumakbo palapit kay Amelia. Ang mukha ay basang-basa na ng luha. Amelia! Oh my God! Anong nangyari? Sabi ni Sofia, akmang hahawakan ang kanyang kamay. Iniwas ito ni Amelia. Ang kanyang tingin ay nakapako lamang kay Gabriel. Hinintay niya itong lumapit, yumakap, at sabihing magiging maayos din ang lahat. Hinintay niya ang mga salitang kailangan niya mula sa kanyang asawa. Ngunit hindi yun ang nangyari. Lumapit si Gabriel, ngunit ang mga mata nito'y puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Amelia. Isang halo ng awa at pagsisisi? Hindi. Pagsisisi na para bang siya ang may kasalanan. Gabe, anong nangyari? Muling tanong ni Sofia. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang nakatingin kay Gabriel. Hindi ba't sinabihan natin siyang mag-ingat? Sinabi ko pa sa kanya na uminom ng vitamins. Ang mga salitang yon ay parang lason na kumalat sa hangin. Nakita ni Amelia kung paano nagbago ang anyo ni Gabriel. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkadismaya. Tumingin ito sa kanya, hindi bilang isang asawang nagdadalamhati, kundi bilang isang hukom. Amelia, sabi ni Gabriel, ang boses ay malamig at walang emosyon. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Hindi ko alam. Ang sakit. Hindi kita makontak. Hirap na sagot ni Amelia. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Gabriel. Ang mga salita ni Sofia ay malinaw na nakatanim na sa isip nito. Lumapit ito sa kama at sa halip na isang yakap, isang tanong na puno ng paninisi ang binitawan nito. Isang tanong na tuluyang pumatay sa kung anumang natitira pa sa puso ni Amelia. Bakit hindi mo iningatan ang sarili mo? Ang anak natin? Napatigil sa pag-iyak si Amelia. Ang matinding kalungkutan ay biglang napalitan ng isang nakakapasong galit. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang ama ng anak niyang kailanmay. Hindi niya mayayakap. At sa likod nito, nakita niya si Sofia na may bahagyang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi bago ito mabilis na nagtago sa likod ng pekeng pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang lahat ng gabi ng pag-iisa. Ang pabango, ang text message, ang bote ng bitamina, ang lahat ay konektado. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tinitigan niya si Gabriel ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit puno ng bigat at kapaguran ng 1,000 taon. Tapos na tayo, Gabriel. Lumipas ang 3 linggo. 3 linggong parang isang mahabang panaginip na puno ng sakit at gamot. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, nagising si Amelia sa isang lugar na matatawag niyang kanya. Isang maliit na apartment unit sa Quezon City. Masikip kumpara sa malaking bahay na iniwan niya, ngunit ang bawat sulok nito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Walang mga larawan sa pader na magpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan. Walang mamahaling kasangkapan na binili para sa isang pamilyang hindi kailanman mabubuo. Sa isang sulok, may isang malaking karton na puno ng mga bagay na minsan niyang itinuring na kayamanan. Ngayon, mga multo na lang ito ng nakaraan. Dahan-dahan, isa-isa niyang dinampot ang mga ito. Una, ang kanilang wedding portrait. Hinaplos ng kanyang daliri ang nakangiting mukha ni Gabriel bago ang sarili niyang mukha. Isang babaeng puno ng pangarap na ngayon ay hindi na niya makilala. Walang pag-aalinlangan, ipinasok niya ito sa kahon. Sumunod, isang lumang t-shirt ni Gabriel na madalas niyang isuot pantulog. Inamoy niya ito
Sa huling pagkakataon, hinahanap ang pamilyar na pabango nito, ngunit halos wala na itong amoy. Isa na lang itong piraso ng tela na walang kahulugan. Isinunod niya ito sa kahon. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang isang maliit na pares ng medyas na siya mismo ang gumantsilyo. Kulay dilaw, kasing liit ng kanyang hinlalaki. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Maingat niyang inilagay ang medyas sa ibabaw ng lahat bago isinara ang kahon at tinakpan ito ng makapal na packaging tape. Isang simbolikong pagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay. Nang tumunog ang doorbell, bahagya siyang kinabahan. Ngunit nang sumilip siya, isang pamilyar at maamong muka ang nakita niya. Si Rafael. Nagdala ako ng pananghalian. Sabi nito nang buksan niya ang pinto. May bitbit na isang malaking paper bag na amoy pa lang ay nakakagutom na. Sinigang, sabi nila. Mainam daw to sa mga pusong nanlalamig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Ang unang totoong nangiti sa loob ng maraming linggo. Salamat, Raf. Nag-abala ka pa. Hindi yon abala, sagot nito habang pumapasok. Inilibot nito ang tingin sa apartment. Maliit, pero mukhang payapa. Payapa nga, sang-ayon ni Amelia. Kumain sila sa maliit na mesa sa kusina. Hindi pinag-usapan ni Rafael ang tungkol sa ospital o kay Gabriel o sa kung anumang sakit na pinagdaanan ni Amelia. Sa halip, kinuwento niya ang tungkol sa isang matandang pasyente na nagpumilit kumain ng chicharon kahit bawal. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga paborito nilang pelikula noong high school. Mga simpleng bagay, mga normal na bagay. Sa gitna ng kanilang tawanan, nag-vibrate ang telepono ni Amelia sa ibabaw ng mesa. Umilaw ang screen. Pangalan ni Gabriel ang lumabas, kasama ang isang preview ng mensahe. Amelia, please, I'm sorry, mag-usap tayo. Natigilan si Amelia. Ang munting saya na naramdaman niya kanina ay biglang nanganganib na maglaho. Ngunit sa halip na taranta, isang kakaibang kalmado ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono at sa halip na basahin ang buong mensahe, itinabingi niya ito. Screen side down, ipinagpatuloy niya ang pagkain. Napansin ni Rafael ang kilos niyang iyon, ngunit wala itong sinabi. Isang tingin lang ng pag-unawa at respeto ang ibinigay nito sa kanya. At para kay Amelia, sapat na yon. Nang makaalis na si Rafael, naiwan si Amelia na may bagong pag-asa sa dibdib. Kaya niya to, hakbang-hakbang, unti-unti. Magsisimula siyang muli. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga gamit, muling tumunog ang doorbell. Inakala niyang baka may naiwan lang si Rafael. Ngunit nang buksan niya ang pinto, isang delivery man ang sumalubong sa kanya. Package po para kay Ma'am Amelia Reyes. Saan po galing? Tanong niya. Nagtataka dahil wala naman siyang inaasahang padala. Wala pong nakalagay na return address, ma'am. Nag-aalangan man, kinuha niya ang isang medium-sized na kahon. Magaan ito. Pagkapasok sa loob, maingat niya itong binuksan. Sa loob, nakabalot sa puting papel, ay isang maliit na stuffed toy na tupa. Isang musical toy. Naalala niya ito. Ito ang unang-unang laruan na binili nila ni Gabriel para sa kanilang magiging anak. Isang masayang araw iyon, puno ng mga pangarap at pangako. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaangat ang laruan. May nakasabit ditong isang maliit at nakatuping papel. Binuksan niya ito. Isang pamilyar na sulat kamay ang kanyang nabasa. Hindi pa huli ang lahat para sa atin. Ang opisina ni Gabriel Cruz ay ang kanyang kaharian. Malinis, organisado, at malamig. Dito, kontrolado niya ang lahat. Ang mga numero sa spreadsheet, ang mga kasunduan sa kontrata, ang takbo ng bawat pagpupulong. Ngunit sa nakalipas na 3 linggo, kahit ang kahariang ito ay hindi makapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Nakatitig siya sa wedding portrait nila ni Amelia na nakapatong sa kanyang mesa.
Isang larawan ng 2 taong nangako ng habambuhay. Dati, kapag tinitignan niya ito, ang nakikita niya ay katiwasayan, isang tahanang laging naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ngayon, ang nakikita niya ay isang akusasyon. Ang nangiti ni Amelia sa larawan ay parang isang mapait na paalala ng huling mga salitang binitawan nito sa ospital. Tapos na tayo, Gabriel. Ibinagsak niya ang sarili sa kanyang swivel chair at ipinikit ang mga mata. Konsensya. Iyon ang salitang bumabagabag sa kanya. May bahagi sa kanya na alam na nagkamali siya. Ang paraan ng pagtanong niya, ang tono ng kanyang boses sa ospital, mali lahat iyon. Dapat ay niyakap niya ito. Dapat ay dinamayan. Ngunit may isa pang bahagi sa kanya, isang boses na mas malakas at mas mapilit, na nagsasabing hindi lang siya ang may kasalanan. Bakit hindi siya sinagot ni Amelia? Bakit kailangan pa nitong uminom ng kung ano-anong gamot na hindi galing sa doktor? Bakit ngayon ay ayaw na siyang kausapin? Pinulot niya ang kanyang telepono. Pang-20 text na niya ito sa araw na ito. Pang-50 tawag sa linggong ito. Lahat ay walang sagot. Ang bawat hindi sinasagot na tawag ay parang isa na namang sampal sa kanyang pagkalalaki. Biglang tumunog ang telepono. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso niya. Umaasang si Amelia na yon. Ngunit pangalan ni Sofia ang lumabas sa screen. Gabe? Malambing na boses ni Sofia ang narinig niya. Okay ka lang? Hindi ka na naman sumasagot kanina. Okay lang ako, Sof. Busy lang sa trabaho. Pagsisinungaling niya. Alam kong hindi. Gabe, nararamdaman ko. Huwag mong sarilinin yan. Mag-dinner tayo mamaya, please, para makahinga ka naman. Hindi na siya tumanggi. Sa mga sandaling ito, ang presensya ni Sofia ang tanging nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapanatagan. Habang naghihintay ng gabi, ang isip ni Gabriel ay lumipad pabalik sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas. Nasa sala siya ng kanilang bahay sa Laguna. Hawak ang isang makapal na sobre, isang scholarship grant para mag-aral ng architecture sa Australia. Ito na ang katuparan ng lahat ng pangarap niya. Masaya siyang ibinalita yon sa kanyang mga magulang at sa kanyang matalik na kaibigan na si Sofia. Ngunit ang nangiti sa mukha ni Sofia ay tila may kasamang lungkot. Aalis ka na? Paano na ako? Tanong nito. Babalik naman ako, Sof. At saka, magkikita pa naman tayo bago ako umalis. Pangako niya. Kinabukasan isang araw bago ang kanyang flight, habang nag-eempake siya, isang tawag ang kanyang natanggap. Ang nanay ni Sofia, humahagulgol. Si Sofia, Gabe, nahulog sa hagdan. Nagmadali siyang pumunta sa bahay ng mga Serrano. Naabutan niya si Sofia sa ibaba ng hagdanan. Umiiyak sa sakit. Ang isang paa ay hindi natural ang pagkakatabingi. Sa ospital, sinabi ng doktor na malala ang bali. Ilang buwan itong hindi makakalakad ng maayos. Hindi na siya natuloy sa kanyang flight. Nang gabi sa ospital, habang binabantayan niya ito, nagising si Sofia. Tinitigan siya nito, ang mga matay puno ng luha, at isang emosyong hindi niya maintindihan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ginawa ko to para sa'yo, Gabe, bulong nito, para hindi ka umalis. Nagising si Gabriel sa kanyang pagbabalik tanaw. Mula noon, binitbit niya ang isang mabigat na pasanin, isang utang na loob na hindi niya alam kung paano babayaran. Isinakripisyo ni Sofia ang sarili nitong katawan at pangarap para sa kanya. Paano niya ito matatalikuran? Sa restaurant ng gabing iyon, si Sofia ay ang perpektong imahe ng isang maunawaing kaibigan. Hinayaan siya nitong magsalita. Tahimik na nakikinig sa kanyang mga hinanakit. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sof. Pag-amin ni Gabriel. Ayaw niya akong kausapin. Itinapon niya lahat ng pinagsamahan namin. Maingat na inilapag ni Sofia ang kanyang kubyertos. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Gabe, naiintindihan kita. Pero kailangan mo ring intindihin si Amelia.
Baka masyadong mabigat para sa kanya ang pagbubuntis. Alam mo na, baka hindi niya talaga kinaya ang pressure. Minsan, may mga babaeng nagkakaroon ng emotional instability. Ang mga salita ni Sofia ay tila isang balsamo sa kanyang naguguluhang isip. Tama, baka ngayon ang dahilan. Baka hindi naman talaga siya ang may kasalanan. Baka si Amelia ang may problema. Mahal mo pa ba siya? Tanong ni Sofia, ang mga matay nakatitig sa kanya. Nangungusap? Oo naman. Mabilis niyang sagot. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang sagot ay tila walang kasiguraduhan. Kung ganun, puntahan mo siya, sabi ni Sofia. Ipakita mo sa kanya na hindi mo siya susukuan. Baka yun lang ang kailangan niya. Ang maramdamang may nagmamalasakit pa rin sa kanya, kahit na itinutulak niya palayo ang lahat. Ang payo ni Sofia ay parang isang malinaw na daan sa gitna ng isang makapal na hamog. Tama, kailangan niyang puntahan si Amelia. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, hindi na siya umuwi. Nagmaneho siya diretso sa address ng apartment na nakuha niya mula sa isang kaibigan. Puno ng determinasyon ang kanyang puso. Sapat na ang paghihintay. Ipinark niya ang kotse sa kabilang kalsada. Balak na sana niyang bumaba nang may natanaw siyang 2 taong papalabas ng gusali. Isang lalaki at isang babae ang babae, si Amelia. At masaya ito. Tumatawa ito habang kausap ang lalaki. Isang tawang matagal na niyang hindi naririnig. Isang tawang para bang wala itong dinadalang kahit anong problema sa mundo. Ang lalaking kasama nito ay pamilyar. Si Rafael de Leon, ang dati nilang kaklase. Ang lalaking alam niyang laging may pagtingin kay Amelia. Nakita niya kung paano sila naglalakad sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanilang mga aninoy halos magkadikit. Isang perpektong larawan ng kaligayahan. Isang larawan na wala siya. Ang determinasyon sa puso ni Gabriel ay biglang napalitan ng isang maitim at nakakapasong damdamin. Isang damdaming mas malakas pa sa konsensya at pagkalito, pagseselos, at kasabay nito ang galit. Ganito pala kabilis siyang kalimutan. Ganito pala kabilis siyang palitan. Pinukpok niya ang manibela. Ang planong ayusin ang lahat ay biglang naglaho. Napalitan ng isang madilim na pagnanais na bawiin ang dapat sana ay sa kanya. Ilang araw na ang lumipas mula nang matanggap ni Amelia ang laruang tupa. Itinago niya ito sa pinakailalim na drawer ng kanyang aparador, sa ilalim ng mga damit na hindi na niya isinusuot. Hindi niya ito itinapon, ngunit hindi rin niya ito tinitignan. Isa itong paalala ng isang nakaraang ayaw na niyang balikan at isang kinabukasang pilit na inilalapit sa kanya ni Gabriel. Araw-araw, may text. Araw-araw, may tawag. Hindi niya sinasagot ang mga ito. Sa bawat pag-vibrate ng kanyang telepono, lalo lang tumitibay ang pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso. Upang ilayo ang kanyang isip, ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-aayos ng bago niyang apartment. Ngayon ang araw para linisin ang kusina. Habang inaayos niya ang laman ng mga cabinet, isa-isang pinupunasan ang mga plato at baso. May isang bagay siyang nakapa sa pinakalikod na bahagi ng estante, sa ilalim ng mga luma at hindi na ginagamit na tasa. Kinilabutan siya nang mahawakan niya ang malamig at pamilyar na hugis nito. Dahan-dahan niya itong inilabas, ang madilim na bote. Ang bote na bigay ni Sofia. Nakalimutan na niya ito. Sa sobrang gulo ng kanyang isip noong mga huling araw niya sa ospital at sa kanyang paglipat, hindi na ito sumagi sa kanyang isipan. Ngayon, habang hawak niya ito, ang bote ay parang may sariling bigat. Isang bigat na hindi lang galing sa kung anumang laman nito, kundi sa mga alaala at pagdududang dala nito. Napaupo siya sa sahig ng kusina. Ang bote ay mahigpit na hawak sa kanyang nanginginig na kamay. Ang sakit, ang pagdurugo, ang pagkawala. Nagsimula ba ang lahat sa gabing ininom niya ang isang kapsula mula rito? Baka paranoid ka lang.
sabi ng isang bahagi ng isip niya. Ang bahaging sanay na magtiwala, sanay na manahimik. Nag-aalala lang naman si Sofia. Nagkataon lang ang lahat. Ngunit may isa pang boses sa loob niya. Isang boses na bago. Isang boses na ipinanganak mula sa sakit at pagtataksil. Nagkataon? Ang pag-alis ni Gabriel? Ang text message? Ang pagdating ni Sofia kinabukasan? Ang pagtawag sa iyo ni Gabriel na makasarili? Nagkataon ba ang lahat ng yon? Bigla niyang naalala ang seryosong mukha ni Rafael sa klinika. Huwag kang iinom ng kahit anong hindi ko nireseta. Hindi natin alam kung ano ang eksaktong laman niyan. Nakakahiya. Nakakahiya kung magkamali siya. Nakakahiya kung pagbibintangan niya si Sofia ng walang basehan. Ano na lang ang sasabihin ni Gabriel? Tatawagin na naman siyang baliw. Na gumagawa lang siya ng kwento para pagtakpan ang sarili niyang pagkukulang. Ngunit mas nangingibabaw ang isang mas malakas na pakiramdam, ang pangangailangang malaman ang totoo. Para sa kanyang anak, para sa kanyang sarili. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang contacts at huminto sa pangalan ni Rafael. Nag-atubili siya. Ano ang sasabihin niya? Na pagkatapos ng lahat, hindi siya nakinig sa payo nito? Na ngayon ay kailangan niya ang tulong nito dahil sa sarili niyang katangahan? Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. Hello? Amelia? Sagot ni Rafael sa kabilang linya. May bahagyang gulat sa boses. Rafa, sorry sa abala. Umpisa ni Amelia. Ang boses ay halos pabulong. Pwede ba? Pwede ba tayong magkita? May gusto lang sana akong ipakita sa'yo. Importante. Hindi na nagtanong pa si Rafael. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Amelia. Sige, nasa ospital ako ngayon. Dumiretso ka na lang sa opisina ko. Sa loob ng isang oras, nasa harap na siya ng pinto ng opisina ni Rafael. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na paper bag kung saan niya inilagay ang bote. Kumatok siya ng 3 beses. Pasok! Sabi ng boses sa loob. Pagpasok niya, sinalubong siya ng maamong ngiti ni Rafael. Ngunit nang makita nito ang tensyon sa kanyang mukha at ang hawak niyang paper bag, agad itong naging seryoso. Umupo ka, Amelia. Anong nangyari? Walang imik na inilabas ni Amelia ang bote at ipinatong ito sa mesa ni Rafael. Tinitigan ito ni Rafael ng ilang segundo. Nawala ang pagiging palakaibigan sa kanyang mukha. Napalitan ito ng seryosong tingin ng isang doktor. Maingat niya itong dinampot, inikot-ikot, at sinubukang amuyin. Ngunit selyado ito. Ito ba yung sinasabi mo sa akin noon? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Tumango si Amelia, hindi makapagsalita. Tumingin si Rafael sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Hindi ito nanghusga, hindi ito nagalit. Sa halip, ang nakita niya ay purong profesional na pag-aalala. Amelia, nakainom ka ba nito? Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Amelia. Muli siyang tumango. Isa lang, isang kapsula, noong gabi bago ang lahat. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ibinaba ni Rafael ang bote at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Okay, sabi niya sa isang matatag na boses. Huwag kang mag-alala. May mga kaibigan ako sa laboratorio. Ipapatingin ko to. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang laman nito? Gusto ko. Mabilis na sagot ni Amelia. Ang boses ay puno na ng determinasyon. Kailangan kong malaman. Lumipas ang 2 araw na walang tawag mula kay Rafael. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay, ngunit ang bote at ang mga posibleng laman nito ay palaging bumabalik sa kanyang isipan. Nasa gitna siya ng panonood ng telebisyon isang gabi nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Pangalan ni Rafael ang nasa screen. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Nanginginig niyang sinagot ito. "Hello, Raf?" "Amelia?" sabi ng boses sa kabilang linya. Seryoso ito. Walang bahid ng pagiging palakaibigan. Ito ang boses ng isang doktor na maghahatid ng isang mabigat na balita. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din, tungkol ito sa laman ng bote. Ang biyahe papunta sa ospital ay parang isang paglalakbay sa gitna ng makapal na hamog. Hindi marinig ni Amelia ang busina ng mga sasakyan o ang ingay ng syudad. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang seryosong boses ni Rafael sa telepono. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Pagdating niya sa opisina nito, nakatayo si Rafael malapit sa bintana, nakatalikod sa pinto. Nang marinig siya nitong pumasok, dahan-ahan itong humarap. Sa mga mata nito, nakita ni Amelia ang isang emosyong hindi pa niya nakikita rito dati. Isang halo ng awa at matinding galit. Sa ibabaw ng kanyang mesa may isang puting folder. "Umupo ka, Amelia," sabi niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Sumunod si Amelia. Ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Itinulak ni Rafael ang folder palapit sa kanya. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng ilang papel na puno ng mga technical na salita at numero. Isang laboratory report. "Hindi ko maintindihan," bulong niya. Umupo si Rafael sa tapat niya. "Ipapaliwanag ko. Ang mga kapsula sa loob ng bote ay hindi bitamina, Amelia. Naglalaman ito ng pinulbos na dahon ng isang partikular na halaman. Pamparegla. Iyan ang tawag dito ng mga matatanda sa probinsya. Ginagamit ito sa tradisyonal na panggagamot para pilitin ang pagdating ng buwan ng dalaw." Nakatitig lang si Amelia kay Rafael. Sinusubukang iproseso ang kanyang mga sinasabi. Sa mataas na dosage, pagpapatuloy ni Rafael, ang boses ay lalong bumibigat. Ang halamang ito ay isang abortifacient. Nagdudulot ito ng malalakas na uterine contractions. Sa madaling salita, pampalaglag. Ang salitang pampalaglag ay tumama kay Amelia na parang isang malakas na sampal. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Umiling siya, paulit-ulit, na para bang ang pag-iling ay kayang burahin ang katotohanang inilatag sa harap niya. Hindi maari, hikbi niya. Nag-aalala lang siya, sabi niya. "Amelia," sabi ni Rafael. Ang boses ay malumanay, ngunit mariin. Walang kahit anong mabuting intensyon sa pagbibigay ng lason sa isang buntis. Lason. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang sinadyang kilos. Isang pag-atake. Isang pagpatay. Ang imahe ni Sofia na nakaangiti habang inaabot sa kanya ang bote ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga salitang, "Ingatan mo ang sarili mo," at "ang pamangkin ko." Ang lahat ng yon. Isang kasinungalingan. Isang malupit at nakamamatay na pagbabalat kayo. Ang sakit ng pagkawala na sa loob ng maraming linggo ay naging isang mapurol na kirot ay biglang bumalik ng may kasamang apoy. Ang kalungkutan ay nag-aapoy na ngayon, nagiging isang nagbabagang galit. Siya. Bulong ni Amelia, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "Pinatay niya ang anak ko." Tumayo siya, na para bang may isang puwersang humihila sa kanya. Kailangan niyang makausap si Gabriel. Kailangan nitong malaman. Kailangan nitong maniwala sa kanya. "Amelia, saan ka pupunta?" tanong ni Rafael. Tumatayo na rin. "Kay Gabriel," sagot niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang ginawa ng kaibigan niya. Hinawakan ni Rafael ang kanyang braso. "Mag-ingat ka, Amelia. Hindi natin alam kung ano pa ang kaya niyang gawin." Tumango lang siya, kinuha ang folder, at nagmamadaling umalis. Samantala,
Sa isang mamahaling coffee shop, nakaupo si Sofia sa tapat ni Gabriel. Napansin niyang balisa ito nitong mga nakaraang araw. Ang pagmamanman nito sa apartment ni Amelia ay walang naidulot na maganda. Hindi ko na alam, Sof, sabi ni Gabriel. Ginugulo ang kanyang buhok. Nakita ko siya kasama si Rafael at mukha siyang masaya. Paano niya nagawa sa akin to? Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Sofia. Alam niyang kailangan niyang kumilos bago pa man may mangyari. Kailangan niyang selyuhan ang kapalaran ni Amelia. Sa isip ni Gabriel, bigla siyang umiyak. Mga luhang sanay na siyang palabasin. Gabe, may kasalanan ako. Dapat hindi ko na lang sinabi sa'yo. Ang alin? Naguguluhang ditanong ni Gabriel. Si Amelia. Tumawag siya sa akin kahapon. Sinisigawan niya ako. Sinisisi niya ako sa nangyari. Sinisiraan niya ako sa'yo. Gabe, natatakot ako sa kanya. Parang wala na siya sa sarili. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-atubili si Sofia na parang nag-aalangan siyang sabihin ang isang malaking sikreto. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag at may inilabas mula roon. Isang maliit na notebook na may disenyong bulaklak. Naiwan niya to sa bahay ninyo noon. Kinuha ko para sana isauli, pero nabasa ko ang ilang bahagi. Inabot niya ito kay Gabriel. Pasensya na, Gabe, pero kailangan mong malaman. Binuksan ito ni Gabriel. Sa loob, nakasulat ang mga madilim na entry. Puno ng pagdududa sa sarili, kalungkutan, at mga salitang tulad ng wala ng pag-asa at sana matapos na lang ang lahat. Isang perpektong larawan ng isang taong may malalim na depresyon, isang perpektong peking journal, isang obra maestra ng panlilinlang na si Sofia mismo ang gumawa, ginagaya ang sulat kamay ni Amelia. Nakikita mo ba, Gabe? Hikbi ni Sofia. Matagal na siyang may problema. Baka nga sinadya niya ang nangyari para makawala sa responsibilidad. Ang mga salita ni Sofia, kasama ng pekeng ebidensya, ay parang isang susi na bumukas sa lahat ng pagdududa at galit ni Gabriel. Ito ang paliwanag. Ito ang dahilan kung bakit ayaw siyang kausapin ni Amelia. Ito ang dahilan kung bakit kasama na nito si Rafael. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Gabriel. Pangalan ni Amelia. Sasagutin ko to, sabi ni Gabriel. Ang boses ay malamig na, para matapos na. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Gabriel, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Sigaw ni Amelia mula sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng galit at sakit. Tungkol kay Sofia, may ginawa siya sa akin, sa anak natin. May ebidensya ako. Tumingin si Gabriel kay Sofia na umiiling-iling na parang isang inosenteng biktima. Ang lahat ng sinabi ni Sofia ay nagkatotoo. Ang sinasabi ni Amelia ay akmang-akma sa profile ng isang taong wala sa sarili at naghahanap ng masisisi. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Gabriel. Galit para sa babaeng sinisira, hindi lang ang buhay nito, kundi pati na rin ang buhay ng nag-iisang taong laging nandyan para sa kanya. Tumigil ka na, Amelia. Sigaw niya pabalik sa telepono. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong coffee shop. Alam ko na ang lahat. Alam kong sinisiraan mo si Sofia dahil gusto mong pagtakpan ang sarili mong problema. Nabitawan ni Amelia ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig ng kanyang kotse na may kasamang isang kalabog na halos hindi niya narinig. Ang mga salita ni Gabriel, matalas, malamig at pinal, ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Mas nakakabingi pa kaysa sa katahimikan na pumalit dito. Alam ko na ang lahat. Sinisiraan mo si Sofia para pagtakpan ang sarili mong problema. Ang folder na naglalaman ng laboratory report ay nasa passenger seat. Ang katotohanang nakasulat doon ay tila isa na lang masamang biro. Ang ebidensya. Ang katotohanan. Wala itong silbi. Ang isip ni Gabriel ay sarado na, nilason at sinelyuhan ng mga kasinungalingan ni Sofia. Tinalo na siya bago pa man siya makalaban.
Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga pamilyar na kalye ng Quezon City ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang mga ilaw trapiko, ang mga taong tumatawid, ang mga gusali. Lahat ay gumagalaw sa paligid niya, ngunit siya ay nakatigil, nakakulong sa loob ng isang bula ng sakit at pagkabigo. Sa wakas, itinigil niya ang sasakyan sa parking lot ng isang grocery store. Hindi dahil kailangan niyang mamili, kundi dahil hindi na niya alam kung saan papupunta. Ang kanyang apartment ay isang kulungan ng kalungkutan. Ang bahay nila ni Gabriel ay isang museo ng mga sirang pangarap. Pumasok siya sa loob, itinutulak ang cart na parang isang mabigat na pasanin. Naglalakad siya sa mga aisle, ang mga matay blanco. Hindi tinitignan ang mga produkto sa estante. Ang kailangan niya lang ay isang lugar na may mga tao para maramdaman na hindi siya nag-iisa sa mundo. Ngunit ang epekto ay kabaligtaran. Amelia, ikaw ba yan? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Mrs. Dyson, isa sa mga dati nilang kapitbahay, isang kumari ng kanyang ina. Pilit siyang ngumiti. Tita, kayo po pala. Kumusta po? Ang ngiti sa mukha ni Mrs. Dyson ay biglang naglaho nang makilala siya. Napalitan ito ng isang tingin ng awa. Isang tinging para kang isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo. Hija, narinig ko ang nangyari, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Hinawakan nito ang kanyang braso. Magpakatatag ka, ha? Ang mga pagsubok, dumarating talaga yan. Kung kailangan mo ng kausap, huwag kang mag-atubiling, magpatingin sa isang profesional. Napabitaw si Amelia sa cart. Magpatingin sa isang profesional. Ang mga salita ay parang isang sampal. Umabot na pala rito. Ang mga kasinungalingan ni Sofia ay hindi lang nanatili kay Gabriel. Kumalat na ito. Siya na ngayon ang baliw. Ang kawawang asawa na nawalan ng anak at ng isip. Sige po, tita. May kukunin lang po ako, sabi niya. At mabilis na tinalikuran ito. Iniwan niya ang cart sa gitna ng aisle at halos takbuhin ang daan palabas. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa galit. Nagmaneho siyang muli at sa pagkakataong ito, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na madalas niyang puntahan nung bata pa siya, ang Quezon Memorial Circle. Umupo siya sa isang bakanteng bangko sa ilalim ng isang malaking puno at pinanood ang mga pamilyang nagtatawanan, mga batang naghahabulan, mga magkasintahang magkahawak kamay. Ang bawat eksena ng kaligayahan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nawala na ang lahat. Nawala ang kanyang anak. Nawala ang kanyang asawa. Nawala ang kanyang dignidad. Nawala ang kanyang pangalan. Ano pa ang natitira? Isang bote ng lason na walang naniniwala. Isang katotohanang siya lang ang nakakaalam. Baka nga tama sila. Baka nga nababaliw na siya. Ang sakit at kalungkutan ay kayang gawing halimaw ang isip ng isang tao. Paano kung gawa-gawa niya lang ang lahat ng ito? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may isang aninong tumabon sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lang itong taong dumaan, ngunit ang anino ay nanatili. Alam kong dito kita mahahanap, sabi ng isang malumanay na boses. Tumingala si Amelia. Si Rafael, nakatayo sa harap niya, hindi nakaputing coat, kundi nakaordinaryong t-shirt lang. May dala itong 2 bote ng tubig. Umupo ito sa tabi niya, hindi masyadong malapit. Binibigyan siya ng espasyo. Inabot nito ang isang bote sa kanya. Tumawag ako ng ilang beses. Hindi ka sumasagot. Nag-alala ako, sabi nito. Hindi sumagot si Amelia. Nakatingin lang siya sa malayo. Ang mga matay wala ng buhay. Hindi na nagsalita pa si Rafael. Naupo lang ito roon sa tabi niya. Tahimik na nakikiramay. Hindi ito nagtanong kung anong nangyari. Hindi ito nagbigay ng payo. Nandoon lang ito. At sa mga sandaling iyon, ang tahimik na presensya nito ay mas mabisa pa
kaysa sa kahit anong salita. Makalipas ang halos kalahating oras, si Amelia na ang bumasag sa katahimikan. "Wala na, Raf," sabi niya. Ang boses ay basag at pagod. "Natalo na ako." Tumingin sa kanya si Rafael. Ang katotohanan ay hindi natatalo, Amelia. Minsan, natatagalan lang lumabas. "Paano kung walang maniwala sa katotohanan yon?" Tanong din niya. "Kahit walang maniwala," sagot ni Rafael, "hindi ibig sabihin ay hindi na ito totoo." Tumingin ito sa kanya ng diretso sa mata. "Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Naniniwala ako sa'yo." Ang mga simpleng salitang yon, "naniniwala ako sa'yo," ang tuluyang nagpabuhos sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaunting ginhawang naramdaman niya. Sa buong mundong tumalikod sa kanya, may isang taong nanatili. Kinagabihan, pag-uwi sa kanyang apartment, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Wala na ang galit, wala na ang kahihiyan. Isang pagod na pagtanggap na lang ang natira. Siguro, kailangan na niyang sumuko. Siguro, kailangan na niyang magsimula sa ibang lugar, kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan hindi siya ang asawa ni Gabriel Cruz na nabaliw. Nagpasya siyang simulan ng pag-aayos ng mga gamit na dapat ay matagal na niyang ginawa. Kinuha niya ang mga lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama, mga gamit mula pa noong dalaga siya. Habang inililipat niya ang mga laman nito, may nahulog na isang bagay mula sa isang kahon ng mga lumang libro. Isang luma, kulay itim na telepono. Ang una niyang smartphone. Halos 10 taon na ang tanda. Kinuha niya ito, pinunasan ng alikabok. Naalala niya, ito ang telepono niya bago pa man niya makilala si Gabriel. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang hanapin ang luma nitong charger. Nagulat siya nang mahanap niya ito sa isang kahon ng mga lumang kable. Isinaksak niya ito. Sa kanyang pagkamangha, umilaw ang maliit na charging indicator. Pagkatapos ng ilang minuto, sinubukan niyang buksan ito. Bumukas nga. Ang screen ay maliit, ang mga icon ay luma na, ngunit gumagana pa. Pagkonekta niya sa Wi-Fi, sunod-sunod na pumasok ang mga lumang notification. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang email ang umagaw sa kanyang pansin. Isang email na may unread status. Isang email na natabunan na ng libo-libong spam at notifications sa loob ng maraming taon. Ang petsa, halos 8 taon na ang nakalipas. Ang sender, isang email address na hindi niya kilala. Ngunit ang subject line ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang katotohanan tungkol kay Sofia Serrano. Ang mga daliri ni Amelia ay nanginginig habang pinipindot ang screen ng lumang telepono. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, bumukas ang email. Ang mga salita na nanahimik sa loob ng halos isang dekada ay sa wakas ay nabasa na. "Para kay Amelia Reyes, siguro ay hindi mo ako kilala, pero ako si Aling Nida, ang dating kasambahay ng pamilya Serrano. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako naglakas loob na magpadala nito. Alam kong matagal na, pero hindi ako matahimik ng aking konsensya. Tungkol ito sa aksidente ni Sofia, 8 taon na ang nakalipas. Ang pagkakahulog niya sa hagdanan, hindi yun aksidente. Nakita ko, bago pa dumating ang mga bisita para sa despedida party ni Gabriel, nakita ko si Sofia na may hawak na bote ng mantika. Binuhusan niya ang 3 baitang sa itaas na bahagi ng hagdanan. Akala ko ay nagbibiro lang siya, pero sinabihan niya akong manahimik kung ayaw kong mawala ng trabaho. Nang dumating na si Gabriel, siya mismo ang nag-ayang umakyat para ipakita raw ang kanyang bagong koleksyon ng libro. At sa pagbaba nila, sinadya niyang tumapak sa bahaging may langis. Nakita ko ang lahat. Ang pekeng sigaw. Ang mga pekeng luha. Pagkatapos ng lahat, tinakot niya ako. Sinabi niya na kung magsusumbong ako, sisirain niya ang buhay ng pamilya ko sa probinsya.
Bata pa ang mga anak ko noon, Amelia. Natakot ako. Tinanggap ko na lang ang pera at umalis ng tahimik. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa ngayon. Siguro dahil narinig ko mula sa dati kong kasamahan na ikakasal na kayo ni Gabriel. Siguro dahil gusto kong malaman mo kung anong klaseng tao ang palaging nakabuntot sa asawa mo. Mag-ingat ka sa kanya, Hija. Ang isang taong kayang saktan ng sarili para lang makuha ang gusto niya ay kaya ring manakit ng iba. Pagpalain ka nawa. Nida Santos. Paulit-ulit na binasa ni Amelia ang email. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang utang na loob na binitbit ni Gabriel sa loob ng maraming taon. Isang kasinungalingan. Ang sakripisyong palaging isinusumbat sa kanya. Isang palabas. Ang buong pundasyon ng relasyon ni na Gabriel at Sofia ay itinayo sa ibabaw ng panlilinlang. Ang pagod at pagsuko na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matatag at malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa paninisi. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paglalantad ng katotohanan. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa ospital. Hindi na siya nagabalang tumawag pa. Dala ang dalawang telepono, ang luma at ang bago. Dumiretso siya sa opisina ni Rafael. Naabutan niya itong nagkakape. Amelia, ang aga mo yata. May problema ba? Walang imik na iniabot niya ang lumang telepono. Basahin mo. Kinuha ito ni Rafael at binasa ang email. Habang nagbabasa, nakita ni Amelia ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang kilay ay nagsalubong, ang kanyang mga labi ay napakagat, at ang kanyang mga kamao ay dahan-dahang nakuyom sa ibabaw ng mesa. Nang matapos siyang magbasa, tumingala siya kay Amelia, ang mga matay nag-aalab. Ang demonyo, mariin niyang sabi. 8 taon niyang niloloko si Gabriel. 8 taon niyang kinokontrol ang buhay niya. Hindi lang si Gabriel, sabi ni Amelia. Ang boses ay matatag. Pati ako. Ang buong pagsasama namin. Ito na, Raf. Ito na ang ebidensyang hindi niya kayang itanggi. Pero isang email lang ito, Amelia, sabi ni Rafael. Ang pagiging praktikal ay bumabalik. Kailangan natin ang testimonya niya. Kailangan nating hanapin si Aling Nida. Sa tulong ng ilang koneksyon ni Rafael at ng impormasyon mula sa email, sinimulan nila ang paghahanap. 1 araw, 2 araw. Sa 3 araw, isang text ang natanggap ni Rafael. Isang address sa isang maliit na bayan sa Batangas. Kinabukasan, magkasama silang naglakbay. Ang daan ay mahaba at paliko-liko. Bawat kilometrong kanilang tinatahak ay nagpapabigat sa kaba sa dibdib ni Amelia. Paano kung ayaw nang magsalita ni Aling Nida? Paano kung takot pa rin ito? Natagpuan nila ito sa isang maliit na karinderya. Si Aling Nida, mas matanda na ngayon, ang mga guhit sa mukha ay nagsasabi ng isang buhay na puno ng paghihirap. Nang una, itinanggi niya ang lahat. Ang takot ay malinaw pa rin sa kanyang mga mata kahit lumipas na ang maraming taon. Wala po akong alam dyan, sabi niya. Umiiwas ng tingin. Matagal na po akong umalis sa Maynila. Ngunit hindi sumuko si Amelia. Umupo siya sa tapat nito. Hindi bilang isang taong naghahanap ng testigo, kundi bilang isang kapwa babae, isang kapwa biktima. Aling Nida, malumanay na sabi ni Amelia, hindi po ako naparito para manggulo. Naparito po ako dahil kailangan ko ng tulong. Ang babaeng nanakit sa inyo noon. Sinaktan niya rin po ako. Kinuha niya sa akin ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ipinakita niya ang laboratory report. Nilason niya po ako. Pinatay niya po ang anak ko. Natigilan si Aling Nida. Tinitigan niya ang mga papel, pagkatapos ay ang mga mata ni Amelia na puno ng sakit. Sa isang iglap, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng awa at galit. Ang alaala ng kawalang katarungang dinanas niya ay muling nabuhay. Walang hiya siya, bulong ni Aling Nida. Walang pinagbago. Sa wakas,
pumayag ito. Sa biyahe pabalik, isang plano ang nabubuo sa isip ni Amelia. Isang plano para sa huling pagtutuos. Hindi na ito magiging isang sigawang walang patutunguhan sa telepono. Magaganap ito sa lugar kung saan nagsimula at nagwakas ang lahat, ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Pagdating sa kanyang apartment, kinuha niya ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ni Gabriel. Nang sumagot ito, ginamit niya ang isang boses na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Isang boses na kalmado, malamig, at walang anumang emosyon. Gabriel, kailangan nating magkita. Amelia? Anong? Bukas, 8:00 ng gabi, sa dati nating bahay. Pagputol niya, isama mo si Sofia. Teka, bakit? Anong meron? Naguguluhang tanong ni Gabriel. Meron akong ipapakita sa inyo, sabi ni Amelia. Isang bagay na dapat ay matagal niyo nang nakita. Bago pa man makasagot si Gabriel, ibinaba na niya ang tawag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng telepono. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa parke. Ito ay isang babaeng may misyon. Isang babaeng handa nang bawiin ang katotohanang ninakaw sa kanya. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang sala ng dati nilang bahay ay nanatiling pareho, ngunit ang pakiramdam ay ibang-iba. Malamig, mabigat. Ang hangin ay tila hinihintay ang pagsabog ng isang matagal ng kinikimkim na bagyo. Nakatayo si Amelia sa gitna ng silid, ang likod ay tuwid. Ang mga kamay ay kalmadong magkahawak sa kanyang harapan. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida na para bang nagluluksa at nakikipaglaban ng sabay. Dumating sina Gabriel at Sofia ng eksaktong 8:00. Pumasok si Gabriel na may halong pag-aalinlangan at inis sa kanyang mukha. Sumunod si Sofia, ang mukha'y nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Ngunit ang mga matay mapanuri, sinusubukan basahin kung anong bitag ang naghihintay. Tumingin siya kay Amelia na may bahid ng pagmamataas ng isang taong sigurado sa kanyang pagkapanalo. Nandito na kami, Amelia, sabi ni Gabriel. Ang boses ay walang pasensya. Ano ba itong drama na to? Hindi siya pinansin ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Sofia. Kumusta ka, Sofia? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa silid. Ngumiti si Sofia, isang nangiting plastic. Okay lang ako, Amelia. Ikaw ang inaalala ko. Mukhang kailangan mo talaga ng tulong. Talaga? Akala ko ba ang tulong na kailangan ko ay nasa loob ng isang bote ng bitamina? Natigilan si Sofia. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang nanginig. Tumingin siya kay Gabriel na ngayoy naguguluhan na. Amelia, ano ba ang pinagsasasabi mo? Tanong ni Gabriel. Tumigil ka na sa pagbibintang kay Sofia. Sa wakas, tumingin si Amelia kay Gabriel. Ngunit ang tingin niya ay hindi na tingin ng isang asawang nasasaktan. Ito ay tingin ng isang estranghero. Umupo kayo. Utos niya, hindi pakiusap. May kwento ako sa inyo. Nagkatinginan sina Gabriel at Sofia, ngunit sumunod din sila. Umupo sila sa puting sofa, ang parehong sofa kung saan sila madalas umupo habang nanonood ng pelikula noon. Ngayon, para itong witness stand sa isang hukuman, nagsimulang magsalita si Amelia, kalmado, methodical. May isang babae, umpisa niya, na minahal ng buong buo ang kanyang asawa. Ibinigay niya ang lahat. Isinakripisyo niya ang kanyang mga pangarap. Ngunit ang asawa niya ay may multo ng nakaraan. Isang kaibigang kailangan laging sagipin. Isang kaibigang may utang na loob daw ito. Ang bawat salita ay tumatama kay Gabriel. Hindi siya makatingin ng diretso kay Amelia. Nabuntis ang babae. Pagpapatuloy ni Amelia. Akala niya, iyon na ang magbubuklod sa kanila. Ngunit lalo lang lumayo ang kanyang asawa.
At isang araw, ang mabait na kaibigan ay nagbigay sa kanya ng regalo, isang bote ng herbal vitamins. Iniabot ni Amelia ang isang folder sa ibabaw ng center table. Ang folder na naglalaman ng laboratory report. Basahin mo, Gabriel. Nag-aalangang kinuha ito ni Gabriel. Habang binabasa niya, nakita ni Amelia ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa inis, naging pagkalito, hanggang sa isang mabagal na pagkamulat sa isang nakakakilabot na katotohanan. Pampalaglag, bulong niya, hindi makapaniwala. Sinungaling, sigaw ni Sofia, tumatayo. Gawa-gawa niya lang yan. Sinisiraan niya ako dahil nababaliw na siya. Tumingin siya kay Gabriel. Gabe, di ba pinakita ko sa'yo ang journal niya? Siya ang may problema, hindi ako. Ang journal, sabi ni Amelia na may mapait na ngiti. Ang obra maestra mo, napakagaling. Ngunit ang bawat palabas, gaano man kaganda, ay may katapusan. Tumingin siya sa may pinto ng kusina. Raph, pakibuksan mo na ang pinto. Bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Rafael, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, nanginginig ngunit determinado, ay isang babaeng mas matanda na, si Aling Nida. Ang mukha ni Sofia ay biglang namutla na parang isang puting papel. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga matay nanlaki sa gulat at takot. Ang babaeng akala niya ay matagal nang nawala at nanahimik ay nakatayo ngayon sa harap niya. Sa sino yan? Utal ni Gabriel, ngunit alam na niya ang sagot. Ang reaksyon ni Sofia ay sapat na. Magandang gabi po, Ma'am Sofia, sabi ni Aling Nida. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Naaalala niyo pa po ba ako? Hindi, hindi kita kilala. Isa kang sinungaling. Sigaw ni Sofia, ang kanyang pagkakalma ay tuluyan ng naglaho. Aling Nida, malumanay na sabi ni Amelia. Pwede niyo po bang ikwento kay Gabriel kung ano ang totoong nangyari 8 taon na ang nakalipas tungkol sa aksidente sa hagdanan? At nagsalita si Aling Nida. Kinuwento niya ang lahat. Ang bote ng mantika, ang sinadyang pagpapadulas, ang pananakot. Bawat salita ay parang isang martilyong dumudurog sa pundasyon ng mundo ni Gabriel. Tumingin siya kay Sofia, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya, ang babaeng inalaya niya ng kanyang pagkakasala sa loob ng 8 taon. At sa mga mata nito, nakita niya ang katotohanan. Isang katotohanang mas masakit pa sa kahit anong suntok. Hindi, bulong ni Gabriel. Sabihin mong hindi totoo. Ngunit huli na ang lahat. Nawala na ang lahat ng kontrol ni Sofia. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. Sa gitna ng kanyang pagkasukol, isang halimaw ang lumabas. Oo, totoo. Umamin siya. Ang boses ay matinis at puno ng galit. Ginawa ko yon. Ginawa ko yon para sa'yo, Gabe. Para hindi ka umalis. Para mapansin mo ako. Pero ano ang ginawa mo? Pinakasalan mo siya. Ang babaeng to na walang ginawa kundi umasa sa'yo. Tumingin siya kay Amelia, ang mga matay nag-aapoy sa puot. At ikaw, kinuha mo ang lahat sa akin. Ang atensyon niya, ang buhay na dapat ay sa akin. Kaya oo, ibinigay ko sa'yo ang bote na yon. Dahil kahit ang anak mo, hindi mo pwedeng makuha. Dapat sa akin ang lahat. Sa akin. Ang pag-amin ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan ng silid. Gumuho ang mundo ni Gabriel. Napaluhod siya. Ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay ang tanging maririnig. Isang tunog ng isang taong huli nang namulat sa katotohanan, isang tunog ng pagsisising hindi na kailanman mabubura. Sa gitna ng kaguluhan, tumalikod si Amelia. Ang misyon niya ay tapos na. Hindi niya kailangang manatili para panoorin ang pagguho. Dahan-dahan
siyang naglakad palapit sa pinto, kung saan tahimik na naghihintay si Rafael. Hindi niya nilingon si Gabriel na ngayoy umiiyak at paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan. Hindi niya pinansin si Sofia na ngayoy nagwawala, na parang isang nasisiraan ng bait. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, palayo sa nasusunog na bahay ng kanyang nakaraan, at papalapit sa isang tahimik na kanlungan na naghihintay sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong sumabog ng gabing iyon ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na bilog ng mga kakilala. Ngunit pinili ni Amelia na manatili sa anino. Sa tulong ng testimonya ni Aling Nida at ng matibay na ebidensya mula sa laboratory report, si Sofia Serrano ay naharap sa isang kasong sibil at kriminal. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis ng kanyang pag-akyat gamit ang mga kasinungalingan. Si Gabriel naman, sinubukan niyang habulin ang hindi na maaaring ibalik. Isang hapon, nagkita sila sa huling pagkakataon sa isang tahimik na coffee shop. Ito ang unang beses na nagkaharap silang muli pagkatapos ng gabing iyon. Payat si Gabriel, ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata, ay napalitan ng isang malalim at permanenteng kalungkutan. "Amelia," umpisa niya, ang boses ay paos. "Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko, ang naging katangahan ko, pero gusto ko lang malaman mo, nagsisisi ako, araw-araw." Tumingin si Amelia sa kanya, hindi na may galit, kundi may isang pakiramdam ng pagtanggap. "Alam ko, Gabriel. Pwede pa ba?" Tanong niya, ang mga matay puno ng desperadong pag-asa. "Pwede pa ba nating subukang ayusin?" Huminga ng malalim si Amelia. Inabot niya ang kamay ni Gabriel sa ibabaw ng mesa. Hindi 1 kilos ng pagbabalik, kundi 1 kilos ng pamamaalam. "Pinapatawad na kita, Gabriel," sabi niya. At sa pagsabi noon, naramdaman niya ang isang mabigat na kadenang nabaklas mula sa kanyang puso. "Pinapatawad kita sa hindi mo pagtitiwala sa akin. Pinapatawad kita sa lahat ng sakit. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan ko pang bumalik." Hinila niya pabalik ang kanyang kamay. "May mga bagay na kapag nabasag na, hindi na pwedeng buuin ulit. At masaya na ako ngayon, Gabriel. Payapa na ako. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan mo." Iyon na ang kanilang huling pag-uusap. Tumayo si Amelia at umalis. Iniwan si Gabriel kasama ang multo ng kanilang nakaraan at ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan, nagpunta si Amelia sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Isang pribado at tahimik na memorial park. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, may isang maliit na hardin. Walang pangalan, walang lapida. Dito niya pinalagay ang mga abo ng kanyang anak. Lumuhod siya at naglagay ng isang puting rosas sa malambot na damo. "Hello, baby ko," bulong niya habang isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pagmamahal. "Si Mommy to. Gusto ko lang malaman mo na okay na ako. Malaya na ako. At kahit kailan, hindi kita malilimutan. Ikaw ang anghel na nagbigay sa akin ng lakas para lumaban." Nanatili siya roon ng ilang sandali. Ninanamnam ang katahimikan at ang sinag ng araw. Sa kanyang pagtayo, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw. Si Rafael, nakatayo sa di kalayuan, binibigyan siya ng espasyo, gaya ng dati. Naglakad siya palapit dito at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Paano mo nalaman?" tanong niya. Ang puso, kapag nagmamahal, palaging alam kung saan hahanapin ang kanyang kapayapaan. Simpleng sagot ni Rafael. Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa lugar na yon. Makalipas ang ilang linggo, dinala siya ni Rafael sa isang lugar na malayo sa gulo ng syudad. Isang beach sa Batangas kung saan ang buhangin ay pino at ang alon ay banayad. Umupo sila sa dalampasigan, pinapanood ang dahan-dahan paglubog ng araw. Walang mga malalaking pangako,
Walang mga singsing. Ang naroon lang ay ang komportableng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi kita mamadaliin, Amelia, sabi ni Rafael. Ang tingin ay nasa malayong abot tanaw. Matagal akong naghintay. Kaya ko pang maghintay hanggang sa maging handa ka na ulit. Tumingin si Amelia sa kanya. Sa lalaking nakita ang kanyang halaga, kahit noong siya mismo ay hindi ito makita. Sa lalaking naniwala sa kanya, noong ang buong mundo ay tumalikod. Sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling buuin ang sarili. Paano kung sabihin kong, handa na ako ngayon? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na sinasayaw ng hangin. Dahan-dahan, lumingon si Rafael. At sa mga mata nito, nakita ni Amelia ang isang pag-ibig na kasing dalisay at kasing lawak ng karagatan sa kanilang harapan. Hindi na ito nagsalita. Sa halip, dahan-dahan nitong inilapit ang mukha nito sa kanya at binigyan siya ng isang haliik. Isang halik na hindi mapusok, hindi mapangangkin. Isang halik na puno ng paggalang, pangako at pag-asa. Isinandal ni Amelia ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Magkasama, pinanood nila ang mga huling piraso ng araw na lumubog sa kanluran at hinintay ang dahan-dahang pagsikat ng mga bituin sa kalangitan. Ang gabi ay dumating, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi na natakot si Amelia sa dilim. Dahil alam niyang pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay.